Palang araw sa inyong aking kamag-aral. Ang ating kabanata ay 21. Ang pamagat ay Nahati ang Maynila. Ang mga ating mga tauhan: Camaron Cosido, Tio Kiko, Padre Salvi, Padre Irene, Padre Camora, Don Custodio, Bensag, Simon, Tandeo, Isagani, Pecson, at Sandoval, Quiroga, Opereta, Taxilia, Carwaje, Condesa, Kapitan General, Liam Pastoral, Probilisasun. Synopsis: Eskinita Insurrection. Sa gabi ng pagtatanghal ng Les Cloches de Corneville sa Teatro de Verdades, punong-puno ang lugar at agad naubos ang tiket. Nasa paligid lang si Camaron Cosido, isang Kastilang pulubi. Namumuhay na tilang walang pakialam. At si Tio Kiko, isang maliit na Pilipino naglalako ng mga anunsyo ng mga palabas. Sinabi ni Camaron Cosido kay Tio Kiko na ang malaking kita mula sa palabas ay napupunta rin sa mga pare dahil sa kanilang impluwensya. Ate ang opinyon ng mga taga-Maynila tungkol sa palabas. Ang mga pare tulad ni Nina Padre Salvi ay tutol dito dahil itinuturing nilang itong masagwa at labag sa moralidad. Samantalang may mga taong nagtatanggol sa palabas kabilang na ang mga opisyal ng hukbo at ang mga taong nais magpakita ng kanilang kaalaman sa wikang Pranses. Dahil sa usaping ito, naging tampulan ng mga atensyon ang mga pangalan nila Kapitan General, Simon, Quiroga at mga artista. Habang nagmamasid si Camaron Cosido, napansin niya ang mga taong tila hindi sanay sa kanilang mga kasuotan. At mukhang nagmamatiyag sa isang pagkakataon, nakita niyang lumapit ang mga ito sa isang karwahe, kung saan lulon si Simon at narinig niya ang usapang may kaugnayan sa isang hudyat na ang isang putok na nagpapaywatig ng isang maselang balak na nagaganap sa likod ng palabas. Narinig din ni Camaron Cosido ang usapan ng dalawang tao na nagsasabing ang mga pare ay mas makapangyarihan kaysa sa general at tilang kanilang mga galaw ay may kinalaman sa isang mas malalim na plano. Bagaman naawa si Camaron Cosido sa mga nangyayari sa bayan, pinili niyang huwag makialam at manatiling walang paki. Samantala, sa paligid ng dulaan, nagkakalat ng kasinungalingan si Tandeo, isang baguhang kasama. Ipinapakitang kilala niya ang mga kanilang mga tao sa paligid at pinagmamalaking kaibigan niya ang mga ito. Dumating din sina Doña Victorina, Paulita Gomez, Juanito Palaez at iba pang mga kilalang personalidad tulad ni Padre Irene at Don Custodio. Nang dumating sina Makaraig, Pecson, Sandoval at Isagani, inalok nila si Tandeo at ang kanyang mga kasama na sumama sa kanila dahil may sobra silang tiket. Agad na sumama si Tandeo ngunit ang kanyang kasama ay nag-aalangan at nagpapaiwan dahil sa takot na makaistorbo. Camaron Cosido, isang misteryosong lalaki na pilay at mahirap, tagapagdikit ng mga kartel at tagapagbalita ng mga palabas. Wala siyang pinapanigan, iniisip lamang ang sariling kalagayan. Tio Kiko, kaibigan ni Camaron Cosido, masayahin at tagapaskil ng mga patalastas. Padre Salvi, isa sa mga praileng tumututol sa mga pagtatanghal ng opereta dahil ito raw ay malaswa. Padre Irene, kapanig ni Padre Salvi, tutol din sa opereta. Camora, hindi gaanong tutol, naniniwalang walang masama kung disenteng panoorin. Don Custodio, opisyal na nagpapahayag ng opinyon laban sa opereta at kunwaring moralista. Benside,
mamamahayag na gagawa ng sinopsis tungkol sa opereta. Kinakabahan na magkamali. Simon, ang mag-aalas na may lihim na plano tungkol sa isang pagsalakay. Estudyanteng hambog na mahilig magyabang sa probinsyanong kasama. Makaraig. Estudyante at kaibigan ni nina Isagani at Sandoval. Isagani, isa sa mga mag-aral na kabilang sa barkada. Pekson at Sandoval, mga kaibigan ni Makaraig. Quiroga, isang negosyanteng Tsino na dawit sa mga usapan. Salitaan. Opereta, isang palabas na may halong awit at dula. Takilya, bilihan ng tiket. Karwahe, sasakyang hinila ng kabayo. Kondesa, babae may titulong Marlica. Kapitan General, pinakamataas na pinuno ng pamahalaan noong panahon ng Kastila. Siyam pastoral. Sulat ng pari na nagbibigay ng paalala o utos sa mga mananampalataya. Relihiyon. Espesyal na karapatan. Sinopsis. Buod ng isang palabas o akda. Iskinita. Maliit at makipot na daan. Insurrection. Pag-aalsa sa pamahalaan. Aral ng kabanata. Ipinapakita ang pagkakahati ng lipunan dahil sa reliyon at politika. May mga taong nagpapanggap lamang upang magmukhang mataas sa lipunan. May mga taong walang pakialam sa nangyayari sa paligid dahil sa sariling problema. Ang pinagbabawal ay mas lalo pang kinainteresan ng tao. Doon nagtatapos ang Kabanata 21.